Dito sa Canada, nag-offer yung government dito ng student loan para sa mga estudyante na gustong mag-aral ng post-secondary schooling or yung tinatawag nating college or university school. Pero meron din mga short courses dito na pag nakatapos ka na ng grade 12, may mga courses dito na pang 1 year, 2 years, or months, mga 8 months, ganyan, 12 months, 11 months, or isang taon lang na course or 2 years course na pwede rin nagbibigay ng student loan yung government dito. Ang nagbibigay ng student loan dito ay ang Government of Canada na ng pinagsama-samang federal, provincial at territorial government dito sa Canada. Pag sinabi mo kasing federal or yung main government ng Canada, ito yung buong Canada. Kasi ang Canada ay divided siya ng 10 provinces at 3 territories. So, 10 malalaking provinces at 3 territories ang Canada. Ngayon, yung provincial at saka territories na yon, may kanya-kanyang gobyerno. May kanya-kanyang parang government na pinapalakad nila yung kanilang probinsya. And then, yung 10 provinces na yun at 3 territories, naka-under sila under one government, yung federal government, which is yung buong government ng Canada. Ang student loan dito ay binibigay ng Government of Canada na pinagtulungan ng federal, provincial at territorial government dito sa Canada. So, nagbibigay yung province ng student loan at nagbibigay din yung pinaka-government ng Canada, yung federal ng student loan. Pinagsama yun. So, sino bang nakakatanggap ng mga student loan dito? Ang nakakatanggap ng mga student loan dito ay yung mga nakagraduate ng grade 12. Ikaw ay isang Canadian citizen, o kaya ikaw ay isang permanent residence. Tapos, ikaw ay mas may chance ka makakuha ng student loan kapag yung financial needs mo ay mas matindi. Kumbaga kung ang mga magulang mo ay low income o ikaw ay walang kinikita at ikaw ay may magandang grades or may magandang achievement or may contribution sa community, ikaw ay mas malaking chance mo na makatanggap ka ng student loan. Itong student loan na to ay babayaran mo siya sa takdang panahon. Usually, kinukuha nila kapag ikaw ay nakagraduate na or nakatapos na sa kurso. At yung kurso na kinukuha mo rin pala bago ka nila ibigyan ng student loan ay eligible siya dun sa mga courses na pinapahintulutan ng government na makuha mo, na popondohan nila. So, hindi lahat ng kurso ay pinopondohan nila. May mga certain courses na binibigyan ng student loan yung mga estudyante. Pero halos lahat, kaunti lang yung hindi qualified. Pero halos lahat ng kurso dito ay ina-allowed na mabigyan ng student loan. So, ayan yung yung building ng mga estudyante para sa kumukuha ng film and theater. Ayan, so ang laki niya, no? Dito yung University of Winnipeg, dito sa Manitoba, Canada. Malaki siya, no? Maganda. Kompleto. So, ganito kakumpleto yung mga dito. Mga school, university dito sa Winnipeg, Manitoba. Ayan. Ayan. So, kompleto sila, no? Siguro ito yung mga stage o kaya mga filming na room kung saan nag-screening sila ng mga short film. Pwede rin silang gumawa ng mga pelikula dito, mag-direct. So, kumpleto yung gamit ng university na to. Pagdating sa paggawa ng pelikula, script writing, pagdidirect, theater, pati makeup artist, lahat-lahat ng tungkol sa pelikula, dito itinuturo. At ang eskwelahan na to o university na to ay well-equipped siya sa mga gamit, kumpleto siya sa gamit para makagawa ng pelikula. At ayan, tingnan nyo kumpleto, ang laki. Isang building lang ito. O eto, film lab naman to. Rehearsal. Ayun yung washroom. Ayun ang washroom.
So, ang laki ng ano nila, no? Ang laki ng, eto yung washroom. Ayan o, iba-ibang room. So, may mga locker. So, ang talagang, yung university nila dito, kumpleto. Ayan yung mga banyo. O, ang linis, no? O. Ito yung University of Winnipeg. So, yung mga university dito sa Canada ay kumpleto. Ayan, malilinis. At yung mga kurso na-offer nila talagang kumpleto sa gamit. Building, room, equipment, lahat-lahat yan pinoprovide. O, meron pa silang change room. Okay, nakita nyo linis, may mga locker pa. So, ganito yung itsura ng mga bathroom at saka washroom ng mga university dito sa Canada. Ito nga University of Winnipeg dito sa Manitoba, Canada. Malilinis, malalaki, kumpleto. Kita nyo naman may mga locker pa. Ayan. O, ayan yung washroom. O, di ba kumpleto? Ayan, sa mga bathroom, palaging may mga tapon ng basura. Malinis, may order. Ayan. Ito sa school to ayan yung tapon na ng basura. So dito pagdating sa kalinisan, Whitbit yung Canada. Ayan. So ito yung mga bathroom or washroom ng mga university dito sa Canada. At ito nga ay ang University of Winnipeg dito sa Manitoba. Ganito kalilinis. Kakumpleto yung mga bathroom nila. Ayan. Tapos paglabas natin, ayan, may mga room sila. So itong building na to actually, isang building lang to na maliit para sa mga estudyante na kumukuha ng filming, directing, makeup artist, script writing, basta tungkol sa pelikula at paggawa ng mga pang-television na show, ganyan. Dito nila pinapractice yung mga kanilang mga estudyante. Kumpleto sila sa gamit, sa building, sa classroom, sa equipment. Kita nyo may mga studio pa, oh. Ayan. So, ito yung studio nila. Kita nyo, ayan, oh. Laki. Ang dami nilang studio, no? Ayan, oh. Sabi dyan, studio. So, marami itong mga classroom na to. Ayan. May mga locker uli. Ayan, may mga film fest sila yan. Sabi ko sa inyo, mga pampelikula yung building na to, yung mga film student nila. Ayan. Ano kaya itong mga room na to? Ayan. Ito pa, o, ayan, o. Theater and Film Student Association. Kita nyo, may mga... So, yung mga building na to ay laan para sa mga theater and film students. Kaya kumpleto sila. Sabi ko na sa inyo, kahit saan ka magpunta, nasa University of Winnipeg tayo, isang school dito sa Canada kung saan may mga tapunan na naman uli ng basura. Kita nyo, may mga microwave oven pa sila. Parang ito yung pinaka-kitchen. May mga rep, may mga parang living room. Merong mga vending machine. Ayan, kompleto. Washroom, elevator. O, vending machine ulit. Tapos meron pa silang ano doon, faucet. Gusto mong maghugas ng kamay. At dito siguro sila kumakain. So, parang silang may living room. Dito sila kumakain. So, ito yung mga... Parang ito yung pinaka-living room ng mga estudyante. At parang kitchen na rin kung saan kumakain sila at nagiinit ng pagkain. So, kumpleto talaga yung mga school dito. May mga vending machine po. O, ayan o. So, may mga, ayan, may mga film lab pa sila na kwarto. Ayan, no? Ayan, ang dami nilang room. Ayan. Ayan, on air. Ito yung ano nila. Film studio. So, mga locker, studio.
So, dito nila nilagay yung mga upuan, equipment, ayun, kumpleto. Ayan. Triple A bot. So, ito yung ano nila, film studio, kung saan sila nag-screening ng mga short film, long film, kung ano-ano pa na mga ginawa nilang mga movie or pelikula. Ayan. Yun yung mga upuan, no. Kompleto sila dito. Yung mga student nila, pati nga computer, kompleto sila. Kita nyo pati yung mga lighting nila. Ayan, no. Kompleto sila sa mga equipment. Ayan, no. Ayan, mga equipment at saka mga lighting, kompleto sila. Ganyan kagaganda yung mga university dito sa Canada, talagang kumpletong-kumpleto. So, ito yung ano, yan, ililibot ko pa kayo sa building na to ng mga film and theater student. Ayan. Kita nyo kumpleto sila. Oh, ayan, oh, laki, no? Ayan, may akyatan pa uli doon. Tapos, ayun, marami pang pinto rito. Talagang malaki yung building. Malaki-laki rin yung building at ilang floor din. Ayan. So, pinapakita ko sa inyo kung gaano kakumpleto yung mga school dito sa Canada. Ayan o, tingnan yung mga lighting nila o. Ayan o, mga equipment, mga ilaw, tables, kung ano na pang mga kailangan na gamit. Computer, kumpleto sila dito. Ayan. So, hindi ko alam kung saan nila ginagamit ito, pero ginagamit siya sa paggawa ng mga pelikula, short film, movie, show, ganyan. Kita nyo, ayan. Ayan ang tawag dito, ayan. Yan yung room na to para dyan. Ito yung para sa film lab. Tapos para sa rehearsal. So, ang daming mga kwarto, no? May kwarto para sa rehearsal. Meron din silang kwarto para sa mga film lab. Kung saan nagsishowing sila ng mga film nila. Yung pinasok namin kanina, ganun na ganun. So, ang ganda, no? Ano lang to? Isang floor pa lang to. Ayan. So, dito sila nagmimerienda or kumakain. Kompleto sila. May microwave, may fridge, vending machine. Ayan. Para sa drinks, para sa mga chichirya. May mga basurahan, may living room. Parang living room kitchen na rin. Kaya sila kumakain. Tapos may mga washroom sila, banyo, may elevator. Meron ding mga exit door. So, kompleto. May ano pa nga sila dito kung gusto nila maghugas ng kamay, ng mukha, ng pinagkainan. So, may mga tissue. So, kompleto talaga. Nakakabilib yung mga university rito. Talagang kompletong-kompleto sa gamit. Ayan. Yeah, no, I remember Steve was interested. They might So, ito yung ano nila, room for screening ng mga film. So, yung university ng school ng anak ko, eh, kumpleto talaga sa mga gamit. Tsaka sa equipment. Yung mga kumukuha ng mga film and theater, kumpleto sila, pati yung mga filming room, yung dark room, kung saan sila nagsishow ng film nila. So, nakakatuwa yung mga school dito sa Canada, kumpleto talaga. Pag in-offer nila yung kurso, kumpleto sila sa gamit, sa room, sa classroom, and everything. Yun ang nakakatuwa. Kita nyo ito, ang dami nito, ilang room itong ganito nila, para sa mga film student nila. Tsaka sa mga student nila sa theater. Talagang ano dito, talagang dinidevelop ng gusto yung talent ng mga bata. Academically at saka artistically.
yung artistic nila nilalabas talaga. Full support ng government yung mga school dito. Well provided ang funding. So, may budget talaga sila sa mga school dito. Lalong-lalo yung mga university at grade 1 to 12. Love to thank my family. They've been such an influence in my life, and I just love them so much. Second of all, I'd love to thank Ellen DeGeneres. She's so amazing, and I just love what she does for the community. Third of all, I would love to thank the Kardashians, especially Kris Jenner. Stage mama. Sorry, I'll come back for you, I promise. Barry, you're just gonna leave me here? Nandito tayo sa film studio ng school. So, kumpleto tong school na to sa mga ganito. What's up, Dollface? What's a pretty place like you working in a thing like this? Can I take your order? I'll have whatever you're at. What? I'll have the lamb roasted brack. It'll be $28.50. I'll get a glass of water. Everything, drama, and friends, all the things that you possibly want. I had a really fun time filming it. Thank you to everyone who helped me. Enjoy. Ang student loan dito sa Canada ay napakababa lang ng interes. Napakaliit lang. Minsan nga nung nag-COVID, wala pang interes yung inutang mo. Ang student loan dito ay hindi mo kailangan bayaran hanggang hindi ka nakakatapos dun sa kursong kinuha mo. Tapos bibigyan ka pa nga ng 6 months ng government pagka-graduate mo dun sa kursong kinuha mo para mabayaran mo yung utang mo. Kumbaga binibigyan ka pa niya ng 6 months space para maghanap ng trabaho, makapag-settle sa trabaho mo bago ka sisingilin ng government. Kapag naman hindi mo tinapos yung kurso mo at tinamad ka at nagtrabaho na, and then sisingilin ka na ng government dito. So parang hindi rin nila ini-encourage sa'yo yung magsayang ng pera. Ang paniningil ng government dito sa student loan ay napakadali at napakagaan sa mga estudyante. Hindi ka nila sisingilin unless hindi ka nakakatapos dun sa kurso mo at bibigyan ka pa nila ng 6 months after ng graduation mo bago mo umpisang bayaran yung student loan mo. Tapos, ginagawa nilang installment ito, napakabang panahon. Kumbaga, yung aking ng student loan ay inabot ng ilang taon na. 7 taon na ako nakakagraduate, hanggang ngayon binabayaran ko pa. Kasi ginagawa ng government na as much as possible, napakaliit lang ng huhulugan mo kada paycheck mo. At ang paniningil dito ng government ay automatic. Sila mismo, kukuhanin nila yung banking information mo at sila na ang maniningil direkta sa yung sweldo, sa yung bangko. So, kada sweldo mo, yung government na mismo ang nagdideduct. So, wala kang ligtas. Kailangan mong magbayad. Pero, ang kainaman ng student loan, yung interest nila ay napakababa, talagang napakaliit. Halos hindi mo maramdaman yung interest. Tapos, may mga panahon na pag crisis, kagaya nung COVID, meron time na ilang taon yun, 2 taon yun na hindi nagbigay ng interest yung government. Chinyarge lang niya yung basic payment mo ng installment mo ng student loan mo. Yung interest niya, hindi na niya kinuha. Kasi kinukonsider niya yung sitwasyon ng panahong yun. So sabi ko, aliw na aliw ako, sabi ko, ang ganda pala dito ka ako na mag-student loan.
eat and then I have more props. Mga estudyante, oh. Kaya hindi ako makapagingay ng gusto at makapagsalita. Yan. Maraming mga estudyante sa labas. So, lilibot tayo sa loob ng campus. Yung mga habang classroom ba to? Yung classroom. Alam niyo ba na mga nag-aaral dito may mga sa university, no age limit. Maraming nag-aaral dito na 40 na, 50, meron pa nga magsi-60 na. Walang discrimination sa edad dito sa pag-aaral dito sa Canada. Pwede kang mag-aral for as long as masipag kang mag-aral. Ito yung kantin nila. So yun yung kantin. Yan yung mga vending machine nila dito. So, hindi na uso dito yung barya. Meron pong barya dito. Pero usually, mga debit at saka credit card na yung mga gamit dito. Ayan o. Ayan o. Cashless na raw. So, wala nang dito coins. Usually, debit at credit card na lang ang ginagamit. So, nasa loob pa rin tayo ng campus. Ang dami nilang vending machine, no? Ayan, no? Tatlo dyan, tapos meron pa sa taas. Tapos may mga payphone din sa loob. Tapos may escalator din. Tatlo pala yung escalator dito. So parang 5 floor ang university na to. So dito walang discrimination, kahit anong edad pwede ka na mag-aral dito. Kahit maedad ka na, matanda ka na, pwede ka pa rin mag-aral. Normal na dito yung may mga matatandang nag-aaral, hindi nila tinitignan or dinidiscriminate.
Yan. Ito yung mga hallway. Ang ganda, no? May vending machine na naman dito. Tapos ayan yung overpass na nagko-connect sa isa pang building na parte pa rin ng university. Ang ganda ng halaman, no? Yan, may vending machine ulit. Ang ganda ng mga halaman dito, ah. O mga tunay yung mga halaman nila sa school, oh. Hindi plastic. So, habang inaantay ko yung anak ko, ayan. Yan yung ayan. So, ganyan lang labas ng campus. Tapos may mga gym din dito. Provided libre lang. Part na mga kasama sa tuition fee nila. Ayan. University of Winnipeg. May snow pa dito. Ayan, o. Hindi tayo makapag-shoot ng mga may mga estudyante. Ang ganda ng university, no? Yung classroom and labs daw. Ayun yung gym nila, yung malaking gym. Ayan, ang sabi ko sa inyo, lahat ng sulok ng campus may tapunan ng basura. Ayan, segregated talaga. Ganyan kalinis dito sa Canada, kadisiplina. Ayan. Yan, tapunan pa rin ng basura. Ito, ganito yung school na. Daming mga libro, no? Ayan. So, parte pa rin to ng university. Ang gaganda ng mga halaman nila sa school, oh. Mga tunay, hindi plastic, oh. Ganda, no? Ayun, oh. Yan. Mga tunay na halaman ang ginagamit nila sa loob ng school. Di tayo gaano makatingin kasi may mga tao ay nagkaklase. Ang ganda ng mga classroom, iba-ibang klase. Pati yung mga desk, talagang moderno. Kompleto sila sa computers, iba-ibang klase ng room. Ganda yung mga facility ng mga university rito. At itong nakikita nyo to, hindi pa ito yung pinakamaganda. Marami pang mas magandang school na university dito. Kasi ito nasa city to, kaya medyo maliit pa itong nakikita nyo. Tignan natin kung walang tao dun sa gym. Pag walang tao, mabibidyohan natin.
So, ito yung gym pa nila. Ang laki, no? Kumpleto. Ayun, no? Laki-laki niyan. Pinaghati-hati lang ng neto. Ito. Sabi ko na sa inyo, lahat ng sulok ng university may tapo na ng basura. Ayan, o. Talaga nakasegregate. Yan, kahit saan ka magpunta, may tapo na ng basura dito. Kahit saan ka magpunta, marami ding vending machine. Tsaka washroom. Malilinis. Magaganda. Well maintained. Naku, baka kailangan ko ng ID dito. Hindi ako makapasok. So kung napansin nyo, kahit saan sulok ng university, may mga studying area sila. Pwede kang mag-aral kung may pinag-aaralan ka. May mga tables, chairs, kung saan mo gusto mag-aral ng lesson mo. Yan yung mga washroom nila. Ang lilinis, no? Maraming mga international student dito. Yun nga lang, yung mga international student, halos triple ang bayad nila kumpara doon sa mga citizen dito. Tsaka mga permanent residents, mas mura yung tuition fee. Tapos, ang maganda rito, kahit na ikaw ay mahirap ang magulang mo, o ikaw ay mahirap, o kahit na anong edad ka pa,
Pag ninasa mong mag-aral dito at ikaw nag-graduate ng grade 12, ikaw ay Canadian citizen or permanent residence, bibigyan ka ng pagkakataon ng Canada na makapagtapos ng gobyerno. Hindi ipagkakait sa'yo. So it does not matter kung mayaman ka dito or mahirap na mahirap, lahat ay may pagkakataong makapag-aral at makapagtapos. Lahat ay binibigyan ng gobyerno ng pagkakataong umasenso sa pamamagitan ng pag-aaral. Kaya nga, it does not matter kung yung kurso mo 1 taon, ilang buwan lang, 6 months, 9 months na course, basta't qualified siya, lalong-lalo na yung mga university, basta't qualified siya, pupuntuhan ka ng gobyerno, bibigyan ka niya ng loans at saka grants. Alam niyo ba na may mga kakilala ko sa Pilipinas na nung kabataan ko hanggang ngayon na matatalino sila. Pwede silang mag-aral, kayang-kaya nilang mag-aral ng mga university, makakuha ng mga bachelor's degree. Pero hindi sila nabigyan ng pagkakataong mag-aral dahil sa kahirapan, kakulangan ng pera. Nakakalungkot isipin na yung mga talento nila nasayang at ngayon ay ordinaryo lang silang manggagawa at sana kung nabigyan lang sila ng chance na makapag-aral, sana isa na rin silang mga professional ngayon o may malaking contribution sa ating lipunan. Maraming mga binibigay na dito yung gobyerno, yung student loan at saka grant. Tapos meron ding bursary. Yung bursary, more on binibigay yon sa mga dala ng pangangailangan na finances. Kung the more na mas mahirap ka at mas mahirap sa'yo yung mag-aral dahil sa financial situation nyo, yun ang tinatawag nilang, doon sila nagbibigay ng bursary. Yun namang grant at saka yun yung qualification mo. Kung ikaw ay qualified, yung academic achievement mo, mataas ba yung mga grades mo, okay ba yung mga grades mo, okay ka bang mag-aral, nakatapos ka ng grade 12, ikaw ay permanent residence, ikaw ay Canadian citizen, yun ang kinoconsider nila sa mga student loan at grants. Kung nagustuhan ninyo ang aking dokumentaryo, huwag niyong kalimutang i-like at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel.